positions, or possessions, wealth, hindi siya kayang takpan yung brokenness na yun. Hindi siya ma-resolve ng ganun. It is a brokenness that goes to the very bottom of our spirit. So dito siya sa kaloob-looban ng kaluluwa. Amen? So it is God telling us that you and me cannot be self-repair. Hindi mo kayang gamutin yung sarili mo walang tulong ang Diyos. Amen? Kaya ang tanong dyan, a broken spirit who can bear, wala po. Only Him can reach to the very center of our being to come alive. So our objective, diba? Sabi dyan, sa Psalms 147 verse 3, He heals the brokenhearted and binds up their wounds. The deepest wounds that one can have is found in the soul. Yung pinakamalalim daw na sugat, matatagpuan mo sa kaluluwa. Kasi nung tayo hinalang ng Lord, He created us not only to be loved, but to give love. Hindi ka nilalang ng Lord para makareceive lang ng pagmamahal, kundi magbigay din ng pagmamahal. Diba? Pero kung pagsugatan ka, mahirap magbigay o even tumanggap ng pagmamahal. Diba? Sinasugatan ka. Mahirap magbalik ng pagmamahal kapag ikaw ang sugatan o nasasaktan. Ano po ba? Marami sa atin we struggle with issues that began with the wounds that were inflicted during childhood. Marami sa atin dumanas ng hindi magagandang karanasan na tayo ay bata pa. Di ba? Mga bagay o pangyayari o tao na naranasan at dumaan sa pagkabata mo na siyang dahilan kung bakit ka nasasaktan o nahihirapan ngayon. When a person sustained a wound in their heart, the pain can remain for years. Kapag inalagaan mo yung pain na yan, ng bitterness, ng resentment, ng hatred, ng rebellion, maaari siyang magtagal ng mahabang panahon. At maaaring sugat na to, bunga yan ng kawalan ng atensyon sa magulang, kawalan ng pagmamahal, lack of encouragement, or affirmation. So ano man yung sitwasyon na pinagdaanan mo, yung sugat na yun, kapatid, mula sa pagkabata mo hanggang sa kasalukuyang estado ng buhay mo ngayon, ay mag-iiwan ng marka sa puso mo. Ano po? At pag nangyari po yun, you will end up finding ways para mapagtakpan yung pain na yun. Maghahanap ka ngayon ng kaparaanan para maibsan yung pain na pinagdadaanan mo. Diba? Ano po yun sinasabi ko? Droga, wrong relationships, vices, peer pressure, and sometimes it will result to an early marriage. Akala mo sagot yung maagang pag-aasawa dahil nagrebelde ka para mapagtakpan yung pain na pinagdaanan mo. Diba? Some people enter marriage with old wounds festering. Alam niyo po yung ibig sabihin ng old wounds festering? Yung sugat na nabubulog. Diba? Meron po akong kwento, may isang pastor, batang pastor, pero medyo may edad na po siya. Kwento po na ito nung siya bata pa. Ang sabi ng nanay niya, huwag kang lalabas, huwag kang maglalaro sa labas, kasi baka magkasugat ka, madapa ka. Pero dahil sa katigasan po ng ulo ng itong batang pastor na ito, ba siya, tumakas siya sa nanay niya, umakyat sa puno. Aksidente po siyang nahulog. So, ang nangyari, nasugatan po siya sa bandang hita, dito po siya sa bandang malapit sa maselang bahagi ng katawan. Sa takot po niya na mapagalitan siya ng kanyang ina, sinarili niya yung sugat. Nag-self-medication baga. Pero habang ginagamot po niya, tinatapalan niya, tinatakpan niya yung sugat,
di po niya namalayan na binana yung sugat. So wala na po siyang choice. Sinabi po niya sa nanay niya na nasugatan siya. Siyempre bilang ina, ako na pong gagawin ay gagamutin. Di po ba? Pero habang ginagamot yung sugat, habang kinakalkal po yung sugat, nilalangkas, yung mga kapatid na nakatingin sa kanya, pinagtatawa na siya. Yan kasi ang tigas ng ulo. Ganon din po tayo. Marami sa atin may mga bitbit, may bagahe sa nakaraang pamumuhay. May ilan sa atin, inais na lang takasan yung mga hindi magagandang karanasan. Umaasa ka na mapagtatakpan ng kasalukuyan ng buhay, yung magulo. Ato, kaya ng karanasan. O kaya pansamantala, makalimutan mo ba yung pain? Di ko ba? Pero akala mo yung sagot, yung droga, barkada, bisyo, pakikipagrelasyon, from one relation to another, di ko ba? Akala mo yun yung sagot? O yung maagang pag-aasawa, akala mo yun yung sagot para matakasan mo yung hindi mo magandang karanasan sa buhay. Pero hindi natin nare-realize mga kapatid, this is just a tragedy that would cause great suffering. Diba? Bakit? Kasi the intimacy of marriage only forces the wounds to go deeper and expose them. Bakit ko po nasabi? Maaari po meron sa atin when you were in a relationship, you were betrayed. Iniwan ka, pinagpalit ka sa ibang babae, pinagpalit ka sa ibang lalaki. At ngayon, umaasa ka na kapag pumasok ka sa panibagong relasyon, mapagtatakpan yung pain na pinagdadaanan mo. Tama po ba? Mapagtatakpan yung sakit. Tama ba? Pero, it just would result you to being a frustrated wife or frustrated husband, frustrated daughter, or frustrated son. At masasabi mo na lang, pare-pareho lang kayo. Pareho ka lang ng nanay ko. Pareho ka lang ng tatay ko. Iiwanan mo rin. Diba? Kasi umasa ka na mapagtatakpan. Pero sabi ko po kanina, dahil walang kakayahan ang sino para pagalingin ka o ihil yung kasakitan na meron ka, God will do it for you today. Through the what we call inner healing. Amen? So, when we talk about inner healing, we are referring to the healing of the wounds inflicted on the inside of a person. Pag sinabi po natin inflicted, ito yung mga bagay, sitwasyon, pangyayari sa buhay mo na pinagdaanan mo pero ayaw mong pagdaanan. Kung baga sa wala kang choice, you have to go through the process. Yun yung sinasabing inflicted on the inside of a person. A person is a three-part being. Binubuo po tayo ng tatlong bahagi. Every person alive is composed of a spirit, soul, and body. When we speak of inner healing, we are focusing on the wounds of the soul. So doon po tayo magfo-focus. The soul is made up of mind, will, and emotions. So focus tayo sa soul, okay? The mind processes the information. This is what makes us conscious and able to interpret the world around us. Ito yung tinatawag natin the organ to know. The emotions is our feelings. Ito yung natutuwa, sumasaya, nalulungkot, nasasaktan. Ito po yung emotions. They give life its flavor. But if they are wounded, they cause great torment. Kita niyo po yung soul, meron siyang tatlong bahagi. Mind, will, and emotions. Yung will is the decision maker. It is the part of us that has the last word. To choose or to refuse, to obey or not to
way. What the mind and the emotion dictates, the will makes the final decision. Kung anong dinidikta ng isip na nararamdaman mo, yung will ang magdidesisyon kung ano yung i-execute niya. What is on our mind have a tremendous influence in your will. Di ba ba? Yung mga rapist, pagising po ba niya sa umaga, sinabi niya, mag-rape ako. Hindi po, di ba? Inisip, mineditate, naramdaman, inexecute. Intindihan po? Amen. For someone who is broken, durog ka, nasasaktan ka, what do you expect will be the decision of the will? Nakakalungkot, no? Kapag na-depress, sometimes they resort to suicidal, ina-isolate yung sarili. Kasi nga yung naisip at ang emosyon, pag nagsama yan, may desisyon ng will. Tulad po ng pag-respeto ng Panginoon sa ating free will. Hindi niya kailanman pinakailangan. Hinayaan niya tayo. Gusto niya na ikaw mismo ang magdesisyon kung mamahalin mo siya ng buong puso at papapasukin mo siya sa buhay mo. Tulad po ng ginawa niyo ngayon, it's your decision to attend the encounter today. Amen? Amen. Amen. So, kung nag-desisyon ka, nung na-invite ka, nag-cell-group ka, hindi yun dahil gusto mo lang. May decision kang ginawa. Yun yung function ni will. After mo ma-meditate ang Word of God, after mo maunawaan ang salita ng Diyos, after mo makilala kung sino ang Creator mo, you decided to attend the encounter. Amen? So, when do the wounds of the soul begin? Kailan na ba nagsisimula ang sugat? Ayan. Sabi po ng Psalms 38 verse 5, the wounds of the soul are the result of sins. Sabi sa Tagalog, malapis ang paglala ng aking sugat dahil ginawa ko ang hindi nararapat. Either sins you have committed or sins committed to you. Kaya kapag may sugat ka, kapag nasasaktan ka, it will result to an emotional pain. You can become emotionally scarred. Hindi po siya katulad ng petlat ng physical na lagyan mo lang ng ointment or ano mga pang-alis ng petlat mo na diba? Hindi siya tulad ng petlat physically. Emotional scars remain open. They don't heal overnight. Diba? Pag nasaktan ka ba ngayon, bukas okay ka na. Sige nga po, mag-aminan tayo. They remain sensitive. That even the slightest situation can trigger the pain. Diba? Parang nana, nasang may puputok. Unless matutunan mong i-address yung sugat na yun, patuloy yung gagamitin ng kaaway para alipinin ka. So, kailangan mo siyang marunong i-address yung pain na yun. Hindi siya inaalagaan ng bitterness, ng resentment, ng hatred. Kasi lalo siyang lumalaki, lalo siyang lumayabong. So, kailan nagsisimula yung sugat? Sabi diyan, the wounds of the soul begin during conception. Sa panahon ipinagbubuntis ka pa lang ng iyong ina. Some wounds are experienced before we were born. We are the extension of our parents. Lahat ng pwede o maaaring pagdaanan ng magulang mo habang ikaw ay pinagbubuntis pa lang nila, maaari yung maka-apekto sa iyo. Ano yung mga yun? Such as fear, stress, verbal abuse, denial. This can be a contributor and a great factor kung sino ka at ano ba ngayon. The character of both parents are reproduced in the child. Okay.
Takot. Kasi hindi ka nakaplano. Denial. Kasi hindi ka nila ina-expect mabuo. Worst, pinagdudahan kung sila ba talaga yung magulang mo. Everything that the mother goes through can affect the child. Second is during childhood. One is verbal abuse. These are negative words spoken to you by your parents, siblings, relatives, friends, or even your past and present relationship. Words like, bobo ka, tanga ka, wala kang kwenta, baliw ka, malandi ka, pokpok ka. Katulad ka lang ng nanay mo, katulad ka lang ng tatay mo. Wala kang mararating. Hindi ka marunong. Mabuti pa ang ate mo, mabuti pa ang kuya mo. Words na masasakit, na halos hindi mo masigurang tanggapin, pero tinanggap mo yung salitang yun. Mga salitang sumugat sa puso mo. Na akala mo, kapatid, na kapag naiyak mo na okay ka na. Akala mo tapos na. Pero hindi pa pala. Nag-iiwan pala ito ng marka sa puso na hindi mo namamalayan. Sugat na hanggang ngayon malaki ka na at matanda ka na, dala-dala mo. Bit-bit mo sa puso mo at ang dahilan kung bakit ka matigas ngayon. Kung bakit ang tigas-tigas mo ngayon. Umaalingaw sa puso't isip mo yung mga salitang tinanggap mo. Magmula pagkabata, even up to the present day. These words, mga kapatid, are not seen or heard, but terribly felt by the person who suffers them. Hindi nakita o narinig mo. Ikaw na biktima ang nakaranas. Ikaw na biktima ang tumanggap ng mga salita mo. Next is physical abuse. This refers to improper discipline such as sinilid sa sako, binugbog, sinabunutan, sinampay, pinahiya sa kalye, pinaso ng sigarilyo, sinuntok sa hita, at kung ano-ano. In these cases, victims of child abuse or physical abuse, the victim blame themselves. Sinisisi mo yung sarili mo. You are typically changed by the experience. Not because you are only traumatized, but because you feel a loss of innocence. You feel a loss of innocence and dignity, and you carry a burden, a heavy burden of shame. Most of the time, tinago mo sa sarili mo. Sa takot na mahusgahan ka. Sa takot na maging dahilan ka pa ng pag-aaway ng magulang or ng concerned parties. Diba? Ayaw mong ikaw ang masisi or maging dahilan ng pag-aaway ng mga magulang mo. Kaya natahimik ka. Marahil may ilan dito nakaranas ng pang-aabusong pisikal o maling pagdidisiplina. And you decided to keep it to yourself. Na bukod sa peklat na iniwan sa katawan mo dahil sa pagbubugbog sa'yo, nag-iwan din ang sugat sa puso at isip mo. Next is sexual abuse. Maybe some of you were raped, molested, and sexually abused. Maaaring meron dito, hindi ko po alam, maaaring naging biktima ng rape. Sad to say, ito yung mga taong malapit sa'yo, mga taong inakala mo po protekta sa'yo.
Pero sila pala yung unang tao mapapuy at sisira sa'yo. Maaari dala mo yung alaala nito sa matagal na panahon, pero pinili mong itago sa takot na mahusgahan ka. It may be you, a married woman, or a married husband, forced to have sexual intercourse. Sa pinitang pangipagtalik sa asawa, kahit hindi mo kaya sa iyong kalooban. Or maybe out of the barrier which is to enter one relationship to another. Worst, maybe you have allowed yourself, your physical body to be abused. Just to survive the chaos of life. Para makaraos sa hirap ng buhay, or to earn a living, inabuso mo yung sarili mong pangangatawan, pinagamit mo sa iba, para makaamon ka sa hirap ng buhay. But if anyone sustained while you are in the womb or during childhood, whether it is caused by something spoken or something felt or perceived, it leaves a psychological scar on a person's life. What's worse, these wounds can become open doors through which Satan can gain entrance into a person's life and torment them with impure or unclean spirits. Akala natin yung fear, insecurity, feeling of inferiority, jealousy, anger, rejection, it's just a normal thing. But little did we know, these are unclean spirits na aanipin sa'yo. Hindi ka aware. Akala mo okay lang na magalit, ma-insecure, magselos. Ano ba? Pero these are unclean and impure spirits. Kadalasan kapag ikaw ay inabuso, it will develop a feeling of inferiority. Takot sa tao, takot na maabuso muli. Ang nakakalungkot, sometimes it results for them to becoming a lesbian by pretending to be masculine in order to protect themselves from abuse. The enemy takes advantage of people's lack of understanding of who Satan is and how he operates. Ayaw ni Satan na maunawaan mo kung papaano siya gumagalaw. He tries to force you to believe he really doesn't exist and let you ignore him. As long as he remains hidden, he can easily control you. But he loses power when he is exposed. Kaya yung kahihiyan, yung hindi magandang karanasang pinagdaanan mo, huwag kang matakot, kapatid. Kasi kapag in-expose mo yung maling buhay mo, mawawala ng power ang kaaway para patuloy ka ng alipinin na gawin yung kasalanan na yun. So later, we will expose them. Diba? Every experience a person lives through is stored in the brain. Tama? Yung mga pinagdaanan po natin, magmula bata hanggang ngayon nandito yan, hindi mo nakakalimutan yan, kapatid. Every situation produces a new path. It produces a new journey. The more an experience is repeated, the more established that particular pathway becomes. Meaning, paulit-ulit mo siyang nararanasan. Repeatedly being rejected or mistreated in childhood or even on the present age will develop a pattern of rejection and condemnation. Yung feeling worthless, wala ka nang silbi kasi palagi ka nalang ma-reject, palagi ka nalang mistreat, naman-maltrato. So let's define what is rejection. Ano nga ba yung rejection? It is a lack of acceptance. It can arise from physical abandonment or failure to achieve a certain goal, failure from the past relationships. Yung feeling mo wala kang bilang,
A person who is rejected is not invited to join others. A person is rejected when he is contradicted to speak. Yun lang ang boses sa pamilya. It does not fit in and struggles to find a place in a group of people. Grupo-grupo pero ikaw hindi ka nila nakikita. Feeling of being unwanted. Madalas, ang nagiging resulta, you become self-reliant and people pleaser. Mindful ka kung anong sasabihin nila sa'yo just to be accepted. So, parang ito natin ma-experience yung restoration from rejection. Bago ko pumunta dyan, naalala ko lang dito. It is also a part of rejection if you are under being slain by a lust. Yung lahat gagawin mo para sa partner mo, huwag ka lang iwan. Masatisfy lang siya. Yung lahat ng ipapagawa sa iyo kahit nabag sa kalooban mo gagawin mo. Rejection is the main cause of wound in the soul and it comes from a true perceived lack of love. Sa henerasyon natin ngayon, di ba? Nakikita mo yung relationship ng parents at ng anak are more distant than ever. Much emptiness, loneliness, confusion sa puso ng mga bata. Kasi kinain na tayo ng teknolohiya ng mundo. When the wounds of rejection have been inflicted on a person's heart, the Lord's desire is to heal you. Desire ng Lord, kapatid, na ma-deliver ka. Desire ng Lord na ma-heal ka sa anumang kasakitan at kabigatang matagal ng dala-dala. So it is God's desire to restore you. Amen? So, paano daw natin ma-experience yung healing and restoration? Number one, identify the possible cause of rejection. Go to the root of the matter. Saan mo naman nangaling? Yung feeling mo rejected ka. Alamin mo kapatid, saan ang nagaling ng rejection? Be aware kung saan galing yung pain. Is it coming from your subconscious mind or ego or self-importance? In this case, we need to ask the Holy Spirit to help us, to give us the revelation, because He is the only one who can help us so that healing can begin. Sabi na Hebrews 3 verse 12, take care, brothers and sisters, that there not be any one of you a wicked, unbelieving heart, which refuses to trust and rely on the Lord, a heart that turns away from the living God. It's a warning, kapatid, to be careful to have an unbelieving heart that will weaken your faith to God. Madali kasi tayo hindi magtiwala sa Diyos kapag ka nasasaktan. Bakit? Kasi we are focused on the pain. So, alamin mo saan galing. Galing ba ito sa pinaka-asang-asang ng promotion? Na sa kabila ng lahat ng effort na ginawa mo, hindi mo nakuha? Galing ba ito sa magulang mo na all your life you're seeking approval, you're seeking recognition, hindi mo nakikita at natatanggap? Galing ba ito sa mga kaibigan mo na parang andyan ka, wala ka, okay lang, hindi ka nag-exist? Yung pakiramdam mo, worthless ka, unwanted ka, hindi ka takot. Galing ba yun doon? Or galing ba ito sa partner mo na one day sinabi sa'yo, hindi kita mahal, I fell out of love, na iba na mo mahal? Or galing ba ito sa pinakamalapit mong kaibigan, na niloko ka, tinraidor ka? Know where the rejection is coming from. And after you have identified the possible cause of rejection, you need to confront the past. Sabi ko dyan, my past was like a phantom. It hunted me for a while, but once I finally found the strength to face it, it fled. Therefore, I was free. Harapin mo yung sakit.
Sabi ng Romans 8:28, alam natin na sa lahat ng bagay ay gumagawa ang Diyos para sa mabuti, kasama ang mga nagmamahal sa Kanya, silang mga tinawag ayon sa Kanyang layunin. Tinawag ka ba ng Lord? Amen. Tinawag ka ng Lord? Amen. Diba? So facing the pain of the past will not remove the pain. But with the help of the Lord, you can acknowledge and accept that it had happened. Nangyari na. You need to learn na nangyari na. And you can do it without fear. Accept it happened. And in order to face it, have the desire to forgive both yourself and the person who have hurt you. Repent and accept the mistakes. Sabi po ng Psalms 51 verse 17, a contrite spirit and a contrite heart the Lord will not despise. Sabi sa Tagalog, ang mga ayon sa Diyos ay habagbag na loob, isang bagbag at may pagsisising puso. O Diyos, hindi mo mawawala ang kabuluhan. Promise ng Lord yun di ba? Hindi ka daw niya tatalikuran, hindi ka niya wawala ang kabuluhan kung taos puso ng magsisisi. Nahihirapan ka bang i-confront yung past? Natatakot ka bang i-confront yung past? Ano pong sabi ng Jeremiah 32:27? Behold, I am the Lord of all mankind. Is there anything too hard for me? Lapit tayo sa Diyos, siyang magbibigay ng kalakasan para magawa mong harapin yung pain na tinatakasan mo. Number 3, identify those who have hurt you. Can we just close our eyes for 10 seconds? Recall. Try to recall those people. Sino-sino ba sila yung nakasakit sa'yo? Ano-ano bang sitwasyon na hanggang ngayon pag naiisip mo, dumudulog sa'yo? Na nararamdaman mo yung guilt. Mamaya po, inidig natin yun. For now, open your eyes. Ang sabi dyan, no matter how difficult the situation is, kapatid, remember God wants us to forgive one another. Just as our loving Father have forgiven us. Sabi ng Matthew 6:14-15, if you forgive others who sin against you, our Heavenly Father will forgive you. But if you do not forgive those people who have sinned against you, our Heavenly Father will not forgive you. Sabi niyan sa Tagalog, kung pinatawad ninyo ang mga nagkakasala sa inyo, patatawarin kayo ng inyong amang nangasala. Ngunit, sabi niyan, kung hindi nyo pinapatawad ang inyong kapwa, hindi patatawarin ng inyong ama ang inyong mga kasalanan. Simple, to withhold the forgiveness. Sabi na Ephesians 4:31-32, get rid of all the bitterness, anger, harsh words, slander, and all types of evil behavior. Instead, it's a command, be kind to each other, tender-hearted, forgiving one another just as God through Christ has forgiven you. Ayusin na daw natin yung sama ng loob, poot, galit, manlalait, manakit ng damdamin ng kapwa. Sabi niya sa halip, pag mabait kayo at mawain, magpatawad kayo sa isa't isa, tulad ng pagpapatawad sa inyo ng Diyos dahil kay Kristo. Sabi ng Santiago chapter 2 verse 13, walang hanggang hahatulan ng di marunong maawa. Pero ang mawain sa kapwa ay hindi kailangang matakot sa oras ng paghahatol. There will be no mercy for those who have not shown mercy to others. But if you have been merciful, God will be merciful when He judges you. Marahil sabihin mo sa akin, Ate Lea, sino ka para magsama sa akin ng patawad? Hindi mo alam kung anong pinagdaan. Maaaring tama ka kapatid, but I want you to know, Jesus suffered rejection for you and for me. Papaano? Number 1, imagine
Matthew 1 verse 19, He was rejected in the womb. We all know that Jesus was conceived by the Holy Spirit. Amen? In the book of Matthew 1 verse 19, pinagtangkaan, binalang ni Joseph na he wants Mary when he found out that Jesus is not his natural son. So, tulad ng pinag-aralan natin kanina, during conception, even Jesus experienced to be rejected while he is still in the womb. Number 2, Matthew 2:16, he was rejected after birth. King Herod, kilala niyo po si King Herod? Herod, ito ba? Nung sinabi na, a baby boy was born. Ito ba? King of the Jews. He was threatened, natakot siya. So he issued a decree to kill all the baby boy in the region, Bisaya na, 2 years old and below. Ito ba? So pagkasilang ng Panginoong Jesus, nireject na din siya. Pinagtangkaan pa siyang ipapatay. He was rejected by the Jews. In John 1 verse 11, religious people, politicians, and his neighbors hated him. He came to his hometown and his own people hated him. Instead of a red carpet welcome, Jesus had a door slap on his face. Hindi po siya tinanggap. Hindi siya pinaniwalaan. Diba? His family and friends took offense at him. They did not believe him. That's why in Matthew 13:57, sabi ng Panginoon, a prophet is honored everywhere except in his own hometown and his own family. If in one point of your life, walang naniniwala sa'yo, walang tumatanggap sa'yo, be reminded, Jesus experienced the same thing. For in Luke 22:56-60, his own disciples rejected him. Natakot sila nung arestuhin ng Panginoong Jesus. One disciple betrayed him. Sino po yun? Si Judas. Another denied him. Sino po yun? Si Peter. And the rest ran away. Even one of the thieves on the cross rejected and mocked him. Kung ikaw ang anak ng Diyos, iligtas mo ang sarili mo. Ang sabi ni Peter, I don't know him. No, not me. I don't know what you're talking about. Si Peter na disciple ni Jesus nagsabi, Lord, mahal kita. These words that uttered by Peter used to claim him, that he loved him. In your life, there may be people who have denied you, rejected you, or abandoned you. Jesus experienced the same. Maaari may tao nagbitaw sa'yo, mahal kita, hindi kita iiwan, mahal na mahal kita. Pero ngayon wala na sila sa buhay. Dito lang ako kahit anong mangyari, paglalaban kita. Sometimes mga kapatid, kung iisipin natin yung pagkamatay ng Panginoong Jesus sa krus, palagi natin na-acknowledge kung ano yung mga nagawa nito para sa akin. Jesus died for me. I am forgiven because Jesus died for me. Pero naisip at naunawaan mo yung ba, kung ano yung napala ng Panginoong Jesus sa pagkakapako sa krus. Sa Panginoong Diyos Ama na kailanman hindi nawala ng mapalapang ugnayan ang Panginoong Jesus. But suddenly nag-withdraw ang Diyos Ama ng awa, habag at grasya sa ating Panginoong Jesus dahil sa kasalanan mo at kasalanan mo. Our God is a holy God. That's why you cannot contain looking at Jesus. Nasapo-sapo lahat ng pagkakasalang ginawa natin. Ang sabi niya doon, nakabako siya sa cross, Father, forgive them. For they do not know what they are doing. Na kung lubos natin maunawaan, kapatid na, iintindihan ka ng Lord.
kung ano yung pain na pinagdadaanan mo ngayon sa makatotohanan paraan. Kasi inalipusta, inapakan, tinuraan siya. He being in the very nature of God did not consider equality with God. Namuhay na parang tao para maunawaan niya at maunawaan mo na alam niya yung pain na pinagdadaanan mo ngayon. He wants us to know, brothers and sisters, na may kaagapay ka. May katulong ka doon sa bigat na dinadala mo ngayon. Kaya if you're going such through pain, remember Jesus. Una niyang naranasan yung sakit para makalaya ka, kapatid. Para mapalaya ka. He covered it all by grace. Ang sabi niya dyan, Eli, lama sabachthani. My God, why have you forsaken me? Ito yung critical time sa buhay ng Panginoong Jesus na ang pakiramdam niya, tinalikuran siya ng Diyos sa Ama. He uttered these words in deep agony and pain that he even started to sweat blood. As he is hung on the cross dying, he uttered those words. Jesus felt a separation from our God the Father. Why? Because the Father had to turn away His face from Jesus because He cannot tolerate the sin. Yung mga panahon na yan, ang sapo ng Diyos, kasalanan mo at kasalanan ko. Habang nag-e-enjoy tayo sa paggawa ng kasalanan, ang Panginoong Jesus ang nagduhusat, sumapo ng lahat ng pasakit, lahat ng rejection, lahat ng pangalipusan. Ngayon, sabihin mo sa akin na hindi ka pwedeng magpatawad. Balik mo ulit sa akin yung sasabihin mo sa akin, ate, na hindi mo alam yung pinagdaanan ko. But now, understanding, knowing what Jesus went through in the cross of Calvary, I pray, mga kapatid, na lubos niyo pong naunawaan na alam ng Diyos kung saan ka nang gagaling. Alam niya yung pain at struggle na pinagdadaanan mo kasi He went the same through pain and rejection, much more. But God can only begin the process of inner healing through the brokenness. If you were hurt, burdened, and suffering from past experiences, God wants to come into your life and take the place of those people to fill all the empty spaces, the abandonment in life na pinagdaanan mo. God wants to reach down into the deepest part of your being to heal you. Ang sabi ng Psalms 27:10, although my father and my mother have abandoned me, yet the Lord will take me up. He will adopt me as His child. Iwan ka man ng magulang mo. Iwan ka man ng nanay at tatay mo. Ang Diyos ang mag-aaruga sa iyo, kapatid. Kasi yun yung gusto niya, i-heal ka. To provide. He wants to provide for you. To provide everything you need. My God will liberally supply or fill your every need according to His riches and glory through Christ Jesus. Pag sinabi natin liberally in large amount, kapatid, hindi tingi-tingi ang gustong ibigay sa iyo ng Lord. Amen. Gusto kang i-restore ng Lord. Much more na gusto kang i-restore ng Lord. Sabi diyan sa Deuteronomy 30 verse 10, and the Lord your God will restore your fortunes. Lahat ng nasira, kapatid, ibabalik niya at bubuuin niya. He will have mercy on you and gather you from all the nation where He has scattered you. Your God will restore everything you lost. He will have compassion on you. He will come back and pick up the pieces. Pieces by pieces, kapatid, bubuuin ka ng Lord. Amen. Talikuran ka man ng lahat, hindi ka tatalikuran ng Diyos. He will pick you up, He will hold you close, He will pour out His love and affection upon you, and will continue to do so throughout
eternity. Sabi ng Psalms 145:14, the Lord upholds all those of His own who fall. Are you God's own masterpiece? Amen. So sabi ng Lord, I will uphold all those of my own who fall and raises up all those who are bowed down. A promise from the Lord. Kung bagsak ka, nakadaba ka na, hindi ka makabangon, wala ka nang nakitang dahilan para magpatuloy, may promise ng Lord. He will uphold and will raise you up. Pero may gagawin tayo. There are certain steps for healing and restoration. Sino dito excited from a wounded heart to have a renewed heart? Amen. Hallelujah. One is to forgive yourself with all your heart those who have offended you. Kanina pinapilit ko kayo, di ba? Recall those person na nakasakit sa'yo. Sino-sino sila. Kapag the command to forgive is difficult simply because ayaw mo. You want to get even. Gusto mo mananasan din nila yung miserableng buhay na pinagdaanan mo. Maaaring bitbit mo to ng matagal na panahon ng galit sa puso mo. Sa to sa yung taong to, baka nakaratay na sa balik ng karamdaman. Or baka wala na, patay na. Pero sabi ng Lord sa Matthew 6:14-15, forgive so our Heavenly Father will forgive you. Forgiveness releases us not only physically and emotionally, but it releases us spiritually. Kapag nagpatawad ka, ang unang-unang lumalaya ay ikaw. Isa sa pinakamalaking handa kung paano tayo mananalangin at para tayo marinig ng Lord is if you have an unforgiven heart. Pero hindi mo ito magagawa kung ikaw lang. Kailangan mo ang tulong ng Diyos. It is an act of grace empowered by God. Number 2, do not hold anything in your heart that causes bitterness, resentment, hatred, or rebellion. Mark 11:25, when you stand praying, if you hold anything against anyone, forgive them, so that your Father in heaven will forgive you. Kapag malapit sa'yo at nasaktan ka, you start holding grudges against them. But we need to let go of the pain. Free yourselves with the help of God. Palayain mo yung sarili mo sa tulong ng Diyos. Release forgiveness to the person who have hurt you and replace it with love and compassion. May ganito po yung bag of potatoes. Dito, merong isang malalakbay. May dala siyang mapang. Every time na naglalakad siya papunta sa bundok, sa trail ng bundok. Kung may makikita siyang patatas, ilalagay niya po sa likod ng bag. Sa bag. Habang lumalakad siya, papalapit siya doon sa bundok, umibigat. Kasi lagay siya ng lagay ng potato. Ganon din tayo, kapatid. Na hindi mo namamalayan habang inaalagaan mo yung pain, yung galit, yung sama ng loob mo doon sa taong nakasakit sa'yo, nahihirapan ka na humakbang. Nadidelay yung magandang plano ng Lord sa'yo kasi nahihirapan ka na humakbang. So we need to not hold anything or grudges in our hearts. Huwag kang magbigit ng bigat o sama ng loob. Number 3 is to forgive yourself. Sabi ng Romans 8:1, now there is no condemnation for those who belong to Christ Jesus. Do not allow your thoughts accuse you or the mistakes you made in the past to condemn you. This means that anyone who belongs to Jesus Christ is already a new creation. The old is gone, the new has begun. Nung tinanggap mo ang Panginoong Jesus sa buhay mo, pinapasok mo, nag-cell group ka, nag-a-attend ka na ng gawain, isinubo mo ang buhay mo sa Panginoon at ngayon naririto ka na sa encounter. Ang sabi dyan, for you to experience healing and restoration, forgive yourself. Do not let
your past mistakes to condemn you. Maaaring may ilan sa atin hanggang ngayon sinisisi mo sarili mo sa maraming bagay. Maaari ang tanong mo sa Diyos, bakit Lord hindi nag-work your marriage mo? Bakit nag-fail your relationship ko? Bakit Lord hindi ako tanggap ng pamilya mo? Or baka naman hanggang ngayon pinahihirapan mo pa yung sarili mo dahil sa isang pagkakamali naglagay sa'yo sa isang sitwasyon para mahirapan ang pamilya mo. Or marahil may ilang pinahihirapan ang sarili dahil nasaktan mo ang magulang mo. Baka kung meron ka pang hindi napatawad, kapatid, ay yung sarili. Forgive yourself kasi pinatawad ka rin ng Lord. Amen? Ang sabi ng Psalms 103 verse 10 to 11, He does not punish us for all our sins. He does not deal harshly with us as we deserve. Deserve naman natin parusahan, tama? Pero hindi tayo pinakitulungan ng Lord based sa kasalanan natin. Ang sabi sa verse 11, For His unfailing love towards those who fear Him is as great as the height of heavens above the earth. Ganon kalawak ang awa habang at grasya ng Lord. Next is surrender yourself completely to Jesus. Sabi ng Matthew 11:28 to 30, Come to me, all of you who are weary and burdened, and I will give you rest. Take my yoke upon you and learn from me, for I am gentle and humble in heart, and you will find rest for your soul. For my yoke is easy and my burden is light. Pagod ka na ba? Napapagod ka na ba? Ang sabi ng Lord, anak, hindi ka na. Come home. Kung pagod ka na, ang sabi ng Lord, bibigyan kita ng kapahingahan. Hinihintay ka ng Lord, kapatid. At kasabay ng pagkalong ng Diyos sa iyo ngayon, sabi niya sa Matthew 5:13, ang bawat halamang hindi tanamin ng aking Ama na nasa langit ay bubunutin. Amen? So yung mga galit, hatred, unforgiveness, rebellion, depression, bitterness, huhugutin ng Lord. Huhugutin ng Panginoong Diyos. Ang sabi ng Isaiah 2:22, Don't put your trust in your humans, they are as frail as breath. What good are they? Be rooted and grounded in Him, not on the people around you. Develop a deeper trust in God. Because time will come, kapatid, no one will stand at your worst. Ang Diyos lang po ang mga natiling nandyan para sa iyo. Isaiah 40:29, He gives power to the weak and strength to the powerless. Ang mahihina at napapagod ay kanyang pinalalakas. You do not have to fight the battle alone. Sabi ng 2 Chronicles 20:17, Take your position, stand still and see the salvation of the Lord who is with you. We need to let go of the past, kapatid. There's cancer in our body. Cancer na hindi mo kailanman inais magkaroon. But in God's sovereignty, this affliction were allowed in our lives for us to experience His love and mercy. Ano ba yung cancer sa buhay mo? Is it the cancer of unforgiveness, jealousy, lust, anger, bitterness that you are holding on to? What are the wrong choices you continue to make because they give you temporary pleasure, but can permanently destroy you and the people around you? Matatapos po ako, kapatid, sa isang testimony. Ito po ay kwento ng isang batang ipinanganak sa PGH or Philippine General Hospital. Alam niyo po yung hospital na yun? Tatlong araw pa lamang pong isinisila ng batang ito. Sa hindi malamang kadahilanan, iniwan po siya ng kanyang ina.
Ayun yung 3 days pa lang po, itinapang na lang ang bata ito. Tumakas po sa ospital ang kanyang ina. Salamat sa Panginoon, meron po isang mabuting Samaritano na nag-ampon sa kanya sa kabila ng pagtutol ng kanyang siyang anak. Sa makatuloy dahil sa inampon siya, pansampo po siyang anak. Tulad po ng pinag-aralan natin kanina, ang batang ito ay dumanas ng iba't ibang abuse. Dumanas din po siya ng verbal abuse. Andiyan, sabihan siyang malinti ka, pukpuk ka, baliw ang nanay mo. Wala kang mararating, patay gutom ka, tanga ka, wala kang kwenta. So kung ano po yung pinag-aaralan natin, ang batang ito'y dumanas po ng verbal abuse, same as physical abuse. Andyan pong hinahampas po siya ng raketa sa ulo kapag po hindi niya natatapos yung gawain bahay, tinataguan ng pagkain, sinasabunutan, sinasampan. Bukod doon, dumanas din po siya ng sexual abuse. Ang pangwalong anak po ng taong kumukop sa kanya ay nalulung sa droga. Nagigising po ang batang ito na hinahawakan ng masasayang bahagi ng kanyang katawan. Pinagagawa ng mga bagay na labag sa kanyang looban. Sa takot po ng batang ito na mag-result pa ito sa mas malalang sitwasyon, nagresulta po ito sa paglalayas ng batang ito sa maagang pag-aasawa. Tulad din ng pinag-aralan natin kanina, akala ng batang ito matatakpan, matatabunan, hindi niya magagandang karanasan sa kanyang pagkabata. But sad to say, after she got married, dumanas po siya ng physical abuse. She became a battered wife. Nalulung po sa droga ang kanyang asawa at umabot sa punto na ibinibitin siyang maliwalig gamit lamang ang hibla ng kanyang buhok. Inuuntog sa tangke ng gasol kapag hindi po siya pumapayag na gawin ang mga mahalay na bagay sa principle ng pagkalit. At dahil wala pong pamilya ang batang ito, wala po siyang sinagisang magulang, pinili niyang manatili sa relasyon sa loob ng siyang na taon. Dinanas ang lahat ng klaseng pang-aabuso, pinaso ng sigarilyo, sinuntok sa tiyan, inuntok sa gasulang ulo. Tiniis po ng batang ito ang lahat ng pang-aabuso sa kadahilan ng gusto niya mabigyan ng buong pamilya ang kanyang mga anak. Dumating po sa punto na pati ang kanyang mga anak, ang kanyang 2 anak ay sinasaktan na din. Niluluglog sa timba, sinusuntok, hinahampas. Yun po ang nagtulak sa kanya upang hiwalayan ang kanyang asawa. Binuhay niya ang kanyang 2 anak sa maling kaparaanan. Tulad din po ng pinag-aralan natin kanina, ang batang ito ay nagpatuloy sa kasalanan, nagtampisaw sa kasalanan. She entered one relationship to another. Bata, maganda, may asawa, lolo. Ginamit yung sariling pangangatawan. Pinaubuso yung sariling katawan sa kadahilanan hindi na po kaya buhayin ang mga anak. Sa halagang 800 pesos, 150, 1,000 pesos. Para po pag uwi niya, meron siyang pagkain maihahain sa kanyang mga anak. Para po hindi sila maputulan ng ilaw at para meron siyang pangbili ng bigas. Ganon po niya ginamit ang sarili niyang katawan, binaboy, pinagamit sa iba. Nagpatuloy sa kasalanan. 2004 po, pumanaw ang kanyang asawa. Then come 2008, nakakilala po siya ng isang binata at umasa na may taong tatanggap sa kanya.
Sa madaling sabi po, nagbunga po ang relasyon niya sa binatang ito. At sa mga tuloy, 3 po naging anak ng batang ito. Nung siya po ay nagbubuntis sa ikatlong anak, lumapit yung binatang iyon at sinabi sa kanya, "Patawarin mo ko, hindi kita kayang pakasalan kasi ayaw sa'yo ng nanay ko, 3, 2 na daw yung anak mo." Wala po siyang nagawa, binuhay niya ang ikatlong anak. Minsan isang gabi na nanalangin siya sa Diyos, ang sabi niya, "Lord, am I not worth keeping? Hindi po ba ako kamahal-mahal?" Nanalangin siya sa Lord, "Lord, sana po bigyan mo ako ng tao magmamahal at tatanggap po sa akin kahit anong kabutihan meron ako." Nakakilala po ang isang batang ito ng taong tutulong sa kanya para makapag-abroad po siya. Pagdating niya po sa abroad, iniwan niya po ang kanyang 2 anak sa taong umampon sa kanya. Katulad din po ng dinanas ng batang ito, ang kanyang mga anak ay dumanas ng physical abuse, tinataguan ng pagkain, dumanas ng sexual abuse na naging dahilan upang maglayas ang kanyang pangalawang anak at magresulta sa isang maling relasyon. Pero wala pong nagawa ang batang ito, nagpatuloy upang itaguyod ang kanyang pamilya. Namuhay, nagpatuloy sa pamumuhay sa kasalanan. Nakakilala ng isang binata. Nagpatuloy sa kasalanan. At isang araw na imbitahan po sila sa isang Bible study. Inanyayang mag-encounter katulad niyo. Bumalik po siya sa kwarto. Ang sabi niya sa Panginoon, "Lord, pagod na po ako. Bigyan mo naman po ako ng tao na magmamahal sa akin, mag-aasikaso sa akin." Because all her life, ang batang ito, siya yung nag-aalaga, siya ang nagpo-provide, siya ang nag-aasikaso. Kaya ang dalangin niya sa Panginoon, "Lord, kung totoo kang Diyos, bigyan mo po ako ng isang taong tatanggap at mag-aalaga sa akin." Salamat po sa Panginoon kasi binigyan po siya ng taong yun. Nakapag-encounter po, kasama yung taong yun hanggang sa sila ay magdesisyong magpakasal sa Pilipinas. Hindi ko po masasabing perfecto ang buhay ng batang ito kasama ang bago niyang kabiyak, pero by the grace of the Lord, ginagamit po sila at nagpapatuloy na magpagamit sa Panginoon. Mga kapatid, ang batang tinutukoy ko po ay walang ibang kundi ang inyong lingkod na may baboy, marumi, kahiyayang karanasan sa buhay, pero ako po ay biyaya, bagat awa ng grasya ng Panginoon lang. Nung sabihin ko po sa Diyos, sakita kayo ako dito, sabi ko, Lord. Minsan nagtanong ako sa Lord. Every time I try to meditate all the past experiences, I am thankful to the Lord kung gaano niya po ko hinamo sa mabaho at putikang buhay. Nakakala ko hindi ko na kayang takasan. Ako po at si Pastor Roland ay patuloy na magpapagamit sa Panginoon at patuloy na magsusumikap maging inspirasyon sa bawat isa sa inyo. Kaya kung akala mo pananang patutunguhan yung buhay mo, kung akala mo hindi na maayos, wala ng direksyon, na patuloy at patuloy kang magtatampisaw sa kasalanan, katulad ko, kayang baguhin ng Lord ang buhay mo. Nakikita niyo po ba itong 10 reals na to? May value po siya, di po ba? Pag kinrampol ko, may value po ba? May value pa rin, di ba? Ikaw to at ako. Nung na-invite ka dito, nung ipinananalangin ka ng mga leaders mo, nung nag-invite sa'yo, durog ka, may pinagdadaanan ka, basag ka, galit ka sa
Patuloy kang iniluhod sa Panginoon. Patuloy kang iniyak sa Panginoon. Na ang dalangin nila sana si Mary, si Gia, sana si Sherlyn, Lord, si Crisel, si Percy, si Darlene, si Ara, si Robin, Lord. Sana maka-attend sila ng encounter, maranasan pa nila. Si Brother Linden, si Eileen, si Krisa May, si Karen, si Martel, si JL, si Joshua, si Julius, si Eugene, at si Gary, Lord. Kahabagan mo po sila, ipuwi mo po ang kanilang mga puso. Si Kuya Raymond, si Ryan, si Guillermo, si Darwin, si Marnelli, si Grace, si Michael, si Charlie, si Kuya Rufino, Pablo, si Romnick, si Gabriel, si Joseph, si Maynard, si Jasmine Ann, si Nika, Lord. Pagpakilala ka po sa kanila, O God. Ito yung mga dalangin ng mga leaders nyo, yung naging wait sa inyo. Nung dumating ka dito, marahil may experience ka na maling pagdidisiplina. Marahil niloko ka. Basag ka sa sitwasyong inalalagyan mo ngayon, hindi mo alam kung paano ka ulit magsisimula. Marahil galit ka sa mundo kasi panaramdam mo walang Diyos na totoo at nagmamahal sa'yo. Kapatid, eto ka oh. Kung pumunta ka dito, wasak ka. Baka nga napilitan ka lang, hinila ka lang. Sige na lang, wala ka naman akong pupuntahan eh. Pero as you go along each lesson, naranasan at naunawaan mo yung hirap ng Diyos sa krus ng Kalbaryo. Nakita mo kung paano siya dinuraan. Ipinaunawa sa'yo kung gaano kanya kamahal. Ipinaunawa sa'yo ng Lord na walang imposible. Na kaya kanyang baguhin at kaya niyang ibalik ang mga sinira ng kaaway sa buhay mo. Ngayon nandito ka, nag-encounter ka, naka-attend ka ng isang mensahe ng Panginoon na kayang-kaya ng Lord. Ayusin ang sirang puso, ang durog at basag na puso. Ngayon nandito ka na kapatid, oh. Unti-unti ka nang binubuo ng Panginoon. Nakakala ka sa Panginoon Diyos. Wala nga namang kasalanan. O wala nga namang kababuyan o karumihan ang makapag-iwalay sa iyo sa Diyos. Namatay siya at nagsakripisyo sa krus ng Kalbaryo para sa iyo at para sa akin. Maaaring sinasabi mo ngayon sa sarili mo, I have sinned against God. I am not worthy, Lord. Nakakahiya ako, ang pangit ng nakaraan ko. Hindi ako kamahal-mahal, Lord. I fail you, Lord. Yes, maybe you fail God. But God's love is greater than our sins. His love is constant and unending, hindi nababawasan, hindi nanghihina, hindi nawawala. No amount of shameful sin can make you God love you less. Come back home, kapatid. God will take what is destroyed and rejected. He will restore you. He will heal you and He will soon send you out as a minister to others. Gagamitin ka ng Diyos para maging kalakasan sa ibang tao. Ang sabi ng Lord sa salita niya, mga kapatid, papalakasin niya yung nanghihina at napapagod. Lord, narito ang iyong mga anak.
Sumasama ng kalakasan at kapahingahan galing sa'yo. Mga kapatid, let's all stand up. I encourage you to go to the altar. Mga kapatid, itabi po natin yung mga upuan. Sige po guys, can you help them? I encourage everyone to close your eyes. Close your eyes. I want you to imagine the little child inside of you. Gusto mo po balikan niyo yung batang Iya, batang Marcel, batang Pablo, batang Raymond, batang Robin, batang Aileen, batang Rizame, batang Martin, batang Jomar, batang Joshua, batang Julius. Balikan mo yung batang yun. Listen to that little child inside of you. Yakapin mo muli yung batang yun na nakaranas ng rejection, nakaranas ng mga hindi magagandang bagay, verbal abuse, physical abuse, sexual abuse. Let that little child cry out to you. Listen to their story. Pakinggan mo yung hinaing ng batang yun. Baka meron pa siyang hindi nasasabi sa'yo. Baka akala mo kapatid okay ka na. Pero ang totoo, sugatan at durog na durog ka pa. Baka akala mo nakapagpatawad ka na. Pero ang totoo, may galit ka pa sa puso mo. Hear out that little child. Hear out that little Jocelyn, little Jaynard, little Joseph, little Gabriel, little Michael, and little Charlie. Pakinggan mo si Darwin, si Grace, si Raymond, si Gary, si Martin, si Karen. Patawarin mo na yung sarili mo, kapatid. Kung hanggang ngayon, sinisisi mo yung sarili mo sa sitwasyon mo, sa buhay ng pamilya mo dahil sa mali mong desisyon doon, release forgiveness to yourself. Release forgiveness sa mga taong nasaktan mo. Sino-sino pa sila na naging dahilan kung bakit nasasaktan at nasusugatan ka ngayon? Kung salad ka sa pamamahal ng magulang, ang sabi ng Lord, siyang mag-aaruga sa'yo. Siya ang kakalong sa'yo. Kung pakiramdam mo walang tumatanggap sa'yo, ang sabi ng Panginoon, halika anak, ibigyan kita ng kapahingahan. Kung all your life, nag-isa ka, kung all your life you pretended to be strong, the Lord promised that He will give you the strength and the courage. Marahil ang tanong mo, Lord, bakit ako? Lord, bakit ko po kailangang daanan to? Bakit po ako, Panginoon o Diyos? Today is the day that God wants you to know. Bukas palad ka niyang hinihintay, kapatid. Mahal na mahal ka ng Diyos. Mahalaga ka sa Diyos at kailanman hindi siya magtatangi sa halip
patuloy na mag-iingat at magbibigay ng pag-asa sa'yo. Surrender everything to the Lord. Huwag kang magtitira. If you need to kneel down, you can kneel down. Cry out to the Lord. If you need to utter the names of those people, release forgiveness, expose the things na nag-alipin sa'yo ng matagal na panahon. Hear out that little child. Huwag kang mag-ibigay sa daing ng batang yun. Pakinggan mo kung saan siya nanggagaling. Para lubos kang makapag-release ng pagpapatawad. Una sa sarili mo. Pangalawa sa mga taong nakasakit sa'yo. Sino-sino ba sila? Huwag kang papayag na kapatid. Lord, hear out your people. Narito po kami, Panginoon, humihingi, nagsusumamo, Panginoon, O Lord, ng iyong pagkalong at pagyakap sa mga oras na to. Mga pusong sugatan, mga pusong nadurog ng sitwasyon, ng pagkakataon at ng mga taong nakasalumuhan nila mula pagkabata hanggang sa kasalukuyan. If you're still in denial sa mga nangyari sa'yo, kung meron na walang pamilya, miyembro ng pamilya sa'yo, learn to accept and surrender everything to the Lord. Kung nandito po yung asawa mo, kapitan mo, yakapin mo, release forgiveness kung meron kang nagawang mali. Meron kang hatred, anger, release forgiveness. Kung magulang mo, kapatid mo, hindi ka nakaranas ng pagmamahal at pagtangka, hanggang ngayon galit ka, sinisisi mo sila, release forgiveness. If you feel betrayed by someone, release forgiveness. Utos ng Diyos. Hindi natin kaya, pero kung kasama mo ang Panginoon na siyang tutulong sa'yo upang makapag-release ka ng totoong kapatawaran, release forgiveness. Sige po, yakapin nyo yung asawa mo, kung nandito ang asawa mo, yakapin mo. Huwag kang papayag, kapatid, na may maiwan na spirit of unforgiveness or hatred sa puso mo. Release it right now. Empower your people, Lord, to release and surrender everything to you. Pangako mo, Panginoon, O Diyos, na ang pusong mapagtapat at magsisisi sa kanilang mga kasalanan, Panginoon, kailanman hindi mo tatalikuran, O Diyos. We speak restoration in the name of Jesus. Sa bawat pusong nasugatan, O God, dalangin ko po, Panginoon, O Lord, ang iyong pagkilos, Panginoon. Intervene, Panginoon, O Diyos, sa kanilang mga buhay, Panginoon. Help them, O God, to fully release forgiveness sa mga taong nasaktan nila, sa mga taong nakasakit sa kanila, Panginoon, O Lord. Their families, their brothers and sisters, Panginoon, O Lord. Kapatid, kamag-anak, katrabaho, kung sino man yan, release forgiveness. Kneel down to the Lord. Release forgiveness to your people, O God. Lord, kahabagan mo po yung mga lingkod sa yung mga anak, Panginoon, nagsusumamo, Panginoon, O God, ng kagalingan ng puso na ikaw lamang, Panginoon, O Diyos, ang may kakayahang magbigay at magkaloob nito, Panginoon, O God. Kung nabiktima ka ng pang-abuso, let God heal you. Let the holy precious blood of the Lord Jesus cover it. Heal it. Kung namatayan ka na wala ka ng mahal sa buhay hanggang ngayon, hindi mo siya matanggap, tinatanong mo ang Lord. Surrender to the Lord. Kung hindi mo naranasan ang pagmamahal ng asawa, tinrider ka, pinagpalit ka, release forgiveness. Kung nabuli ka, pinagtatawanan ka, feeling unwanted ka, feeling
forgiveness unto the Lord na maibigay mo sa mga taong nakasakit sa'yo. Release forgiveness sa mga taong ito. Hindi tayo ng tulong sa Diyos. Ang Diyos lang ang may kakayahan na mag-empower sa'yo to do it. We cannot do it alone, kapatid. Kung ikaw hanggang ngayon, sinisisi mo yung sarili mo. Kung bakit miserable yung buhay ng pamilya mo. Kung hanggang ngayon, kinokondem mo yung sarili mo na dapat ikaw nagpo-provide sa pamilya mo pero wala kang magawa. Forgive yourself. Ang sabi ng Lord is able to provide everything you need according to His riches and glory. Release forgiveness to yourself. Hallelujah, Lord. Maraming salamat po. Ikaw na Diyos na siyang puno at daluyan ng kapatawaran. Wala po kaming kakayahan, Lord, but because of your grace and your empowerment, Lord, magagawa po ng iyong mga anak na ibigay ang totohanan ng kapatawaran upang makalaya po sila sa mga alipin ng kaaway, Panginoon ng Diyos. Lord, restore each family, pamilyang nasira, Panginoon. Pangako mo na i-restore mo, Panginoon. Ano mang alitan na aalisin mo at aayusin mo, Panginoon, O God. Hahakbang ang iyong mga anak, Panginoon, sa pagkakatawag mo na magpatawad sa lahat ng kanilang mga nasaktan, sa lahat ng mga nakasakit mo sa kanila, Panginoon o Diyos. Maraming salamat, O God, sa pag-ius mo sa lugar nito. Holy Spirit, we acknowledge your very presence. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Patuloy po kami nagsusukan mo, Panginoon o Diyos. Tulungan mo po sa Panginoon. Tulungan mo po yung mga anak ko na minister to your children, guys. You can approach each delegate. Kung hindi man nila naranasan ang yakap ng magulang, kung hindi man po nila naranasan ang pagmamahal ng magulang, ang pagtanggap ng magulang, ng kapatid, kamag-anak, gustong iparanas ng Diyos sa iyo ngayon ang pagtanggap at pagmamahal na gusto niyang maranasan mo bilang anak ng Diyos. Lord, comfort your people. Marahil lang ka ngayon, pinipigil mo. Nahihiya ka. It's between you and the Lord. Huwag mong pansinin yung katabi mo. It is between you and the Lord. If you need to kneel down, kneel down. Ask God to help you, to empower you. Hallelujah. Sige po, huwag po kayong magtira. Kapatid, huwag kang magtitira, huwag kang papayag na matapos ang araw na ito na hindi mo naranasan ang presensya ng Panginoon, na hindi mo magawang mag-release ng totohanang pagpapatawad. It is a decision that will be empowered for a holy living God. Hallelujah, hallelujah. Lord, maraming salamat po. Patuloy ka, Panginoon, na manghilos sa iyong mga anak. Ang pusong matigas, ang pusong bato, sinabi mo, Panginoon, papalitan mo ng pusong sensitibo sa iyong mga salita, sa iyong mga utos. Kapatid, utos ng Lord, for you to be free, for you to be delivered, release, forgiveness. Huwag mo nang pigilan, huwag mong pigilan, Panginoon, O Lord, tulungan mo po ang iyong mga anak. Maraming salamat po. Naniniwala po kami, Panginoon, sa oras na ito, Panginoon, O Lord. May gagawin kang dakilang bagay sa iyong mga anak. Pinatawad mo ang iyong mga anak. Sino kami, O Lord, para hindi mag-release ng totoong kapatid?
po, kapatid. Surrender everything to the Lord. Surrender everything to Him. Sa Kanya lang tayo magsumbong. Sa Kanya mo lahat sabihin. Sa Kanya mo lahat ikwento ng mga pinagdaanan mo. And God is able to heal you, to restore you, and to pick you up pieces by pieces. Hallelujah. You will restore everything that is lost, Panginoon. You will replace everything that is lost with a brand new things, Panginoon, O Diyos. Maraming salamat, Panginoon, sa pagkakaunawa, Panginoon, ang mensahe mo sa oras na ito, Panginoon, O God. Holy Spirit, thank you for your very presence. Apart from you, wala po kami kayang pagtagumpayan, Panginoon, O Lord. Maraming salamat po sa pagyakap, sa pagkalog, sa bawat anak mo sa mga oras na to, God. Maraming salamat, Lord, sa pagbangon, sa mga nadapa, sa mga nakalungkong, Panginoon. Maraming salamat po. Salamat, Panginoon, sa iyong kabagawa at grasya, Panginoon, O Diyos. And I speak restoration. I speak complete healing sa bawat puso ng iyong mga anak, O Diyos. Hallelujah. Hallelujah, Panginoon. Ang pamilyang sinira ng kaaway ay bubuuin mo, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Ang mga ninakaw ng kaaway ay ibabalik mo, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Forgiveness is overflowing in this place. Maraming salamat, Ama. Holy Spirit, thank you. Thank you, Jesus. Salamat, O Lord. Salamat sa katotohanan ng kahit gaano kami kadumi, Panginoon. Kaya mo kaming papubayin. Katulad ng niebe, Panginoon, O Diyos. Salamat po. Walang hanggang pasasalamat po ang gusto namin ibigay, Panginoon. Tanggapin mo, Panginoon, ang pag-aalay ng papuri at kalwalhatian sa iyong pangalan, Panginoon, O Diyos. Hallelujah. Huwag mong patigasin ang puso mo. Release complete forgiveness. Release complete forgiveness. Kung meron ka bang naiisip na tao na naging dahilan kung bakit nandyan ka sa sitwasyon na yun, release forgiveness. Remember that person. Surrender them to the Lord. Hindi mo kaya, pero tutulungan ka ng Diyos, kapatid. Tutulungan ka ng Diyos. Maraming salamat po. Hallelujah to your name, Lord. Hallelujah to your name. Hallelujah. Maraming salamat po. Lord, in the name of Jesus, we speak restoration, Panginoon, O Lord. We speak complete healing sa iyong mga anak, Panginoon, O God. Muli po, Ama, binabalik ko po sa iyo ang kapurihan, kadakilaan, kapangyarihan, Panginoon, O Diyos, na tanging ikaw lamang may karapatang tumanggap, Panginoon, O Lord. Maraming salamat, Lord, for the cleansing of your holy, precious blood. To you be the glory forever and ever. Hallelujah. Mga kapatid, sabay-sabay po nating bigkasin. Let's declare all together, I am healed. I am restored. I am renewed. I am forgiven. In Jesus' name. Hallelujah. Give glory to the Lord. Give your biggest love of offering to the Lord. Hallelujah. Glory belongs to you, Lord. Maraming salamat, Lord.
mapamahal na nanggaling sa Panginoon. Hallelujah. Glory, glory, glory to you, Lord, Panginoon. Wow, 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 wow. Praise the Lord. The glorious presence of God is here right now. May kakayanan baguhin, restore, and heal the heart of His people. Hallelujah. Praise God. God, please help them to renovate back their chairs. Thank you so much, Lord. Wow, thank you. All glory belongs to the Lord. Hallelujah. Praise God. Praise God. Praise God, praise God. Hindi pa ako si Lord. Marami pa tayo si Lord. Amen? Sige po, please visit them. We will still have one topic before we take our lunch. Congratulations everyone. Meron lang po akong isang sasabihin. Ito na po ang yan. See for all delegates. Yeah. Okay, so after this, you will have the lunch break 45 minutes. So, ang gagawin nyo mamaya mga kapatid. So, we release forgiveness, right? And we will forgive also ourselves. And we believe that God forgiven us also. So, ang gagawin nyo mamaya, during lunch break, kunin nyo yung cellphone nyo sa mga usher. Okay? Tapos tawagan nyo yung mga mahal nyo sa buhay na gusto nyo patawagan. Yung ilang taon nyo lang hindi pinapatawag, pero right here, right now, you are